Law of assumption at identity, yan ang i-discuss natin ngayon. So, ito yan. Kasi di ba sa law of assumption is nag-a-assume ka. I-a-assume mo na yung consciousness na gusto mo. Kuwari, i-attach mo yung sarili mo sa discipline or kung ano pa man yan, di ba, na gusto mong i-attach yung consciousness mo. So usually, di ba nga, dahil nga sa subconsciousness natin, 95% yung kinokontrol niyan sa buhay natin. So ang nangyayari, nagiging automatic yung assumption natin base sa paulit-ulit nating na-experience kagaya ng mga limiting beliefs, mga programming na na-encounter natin nung bata pa tayo, na paulit-ulit, di ba? Lalo na 'di ba sa lipunan, mostly ng mga tao sa lipunan is maraming limiting beliefs kasi pasa-pasa 'yan, 'di ba? Na hindi mo kaya yung ganito, mag-antay ka ng tamang timing. Sa school pa nga lang tinuturuan tayo maging passive, kasi nga 'di ba may oras yung pagkain mo, recess, lunch. Tapos basically tine-train ka maging passive talaga. Kasi 'di ba sa institution, majority talaga sa institution, employment, eskwelahan, etc. Usually talaga meron diyang leader tapos halos lahat tayo subordinate. Pag nag-aaral tayo, ganun din sa structure sa family, 'di ba? Pag bata ka, 'di ba? Bata ka pa, ang leader mo yung parents mo. So, technically, halos lahat talaga na structure sa lipunan is ginagawa tayong passive. So, papasok siya sa limiting beliefs. Tapos yung mga morality pa, tsaka yung mga programming ng religion, karma, sin, yung mga ganyan. Lahat yan limiting beliefs. 'Di ba? Tapos yun nga sa religion, kultura rin, 'di ba? Yung mga nakagawian. So, yan yung mga para nagiging automatic na. So, dahil nga na-program tayo, 'di ba sa law of assumption, consciousness, ina-assume ng consciousness mo yung paulit-ulit mong na-experience, 'di ba? So, 'di ba nga may kasabihan, mga paulit-ulit mong naririnig, naobserbahan, nakikita, at nararamdaman is yan yung nagiging totoo sa realidad mo. So, ito yan, i-discuss natin yan. Ito, ang law of assumption at quantum collapse, kasi tinanong ko to 'di ba? Kasi may correlation nga yan, ay hindi isang bagay sa siyensya. Maraming self-help at manifestation teachers ang gumagamit ng mga terminong tulad ng quantum collapse bilang metapora, pero wala pang matibay na ebidensya pang agham na nagpapatunay na ang iniisip o ina-assume natin ay direktang nagpapabagsak ng quantum wave function upang lumikha ng partikular na pangyayari sa microscopic na buhay. Well, kasi 'di ba, ang attention talaga, yun talaga yung ano yung focus attention, yun yung namamagnify. Meaning is kung ano talaga yung inobserbahan mo, 'di ba sa observer effect. So, 'di ba sa observer, maraming infinite possibilities. Kunwari, may ginawa kang action, maraming end result yan na posibilidad, 'di ba? Pero once na nakapag-desisyon ka na kung ano yung pagfo-focusan mo, yun lang yung mag-e-exist. Yun yung tinatawag nilang quantum collapse. 'Di ba? Yung ano, ang problema kasi dito, yung assumption, 'di ba? Yung expected. Meron ako narinig yan Yung reality natin is base sa prediction natin ng brain or ng kalooban natin, 'di ba? Parang yung ine-expect mong mangyari, yun talaga yung mangyayari. Kagaya ng sinample ko kanina, yung iniiwasan mo. Or kunwari, nagpapakahirap ka talaga, todo effort, kasi gusto mong makuha yung goal. So parang opposite siya, 'di ba, in paradox. Kasi nga, nag-expect ka na, ba't ka nagpapaka-effort, todo effort? Ibig sabihin, hindi ikaw yon yung consciousness na yon. So, nasa lacking ka. Yun yung sinasabi nila, di ba, sa law of assumption. So, parang kabaliktaran siya. Kasi pagka the more na kuwari, basta may resistance siya, basta mararamdaman nyo yun.
Kuwari nag-e-effort ka ng todo. Kahit nga yung detachment basta performative yung detachment mo. Kuwari, ay magde-detach ako kasi sa law of assumption, yung pag nagde-detach ka raw, dun daw magko-collapse yung desired reality. Nangyayari kasi, may expectation ka pa rin. So, yung expectation, kung ano yung in-expect mo, hindi magko-collapse, di ba? Kabaliktaran. So, parang yung may nagtanong kanina, di ba, sinabi, ginagalingan niya raw mag-drive para hindi mabangga. Pero nabangga siya. Kasi nga, yung expectation niya, assumed expectation. Kaya niya ginagalingan dahil takot siya. Takot, mabangga. Takot. Remember, takot, mabangga. So, dun pa nga lang minagnify mo na takot ka mabangga. Ito rin sinample ko dati. Pinaniwalaan ko, walang mangyayari sa akin. So, hindi ako bibili ng baril or mga kung ano-anong mga weapon na panakit, diba? Kasi nga, the fact na bumili ka ng bagay na yun is nag-expect ka na may mangyayari, di ba? So, yun yung sinasabi natin sa expectation or assumed reality. Kasi kung ano talaga yung inassume mo na consciousness is yun talaga yung mangyayari. Gayunpaman, bilang isang psychological framework, maraming bahagi ng law of assumption ang maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng attention, expectation, behavior, at neuroplasticity. Ano ang law of assumption? Ang pangunahing prinsipyo nito ay ang pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong sarili at sa iyong buhay ay malamang na makaapekto sa paraan ng iyong pag-iisip, pagkilos at pagtingin sa mga oportunidad. Oo, totoo yan kasi manggagaling talaga yan sa kalooban mo mismo. Yung consciousness na inassume mo. Tapos, yun yung papaniwalaan mo, di ba? Basically, yung sa mga programming mo yan, di ba? Halimbawa, I am disciplined. Kapag paulit-ulit itong naging bahagi ng identity mo, iba ang mga desisyon mo, iba ang habits mo, iba ang confidence mo, iba ang interpretation mo sa failures. Unti-unting nagbabago rin ang resulta dahil hindi dahil magic ito, kundi dahil nagbago ang iyong cognition at behavior. Kaya nga 'di ba sinasabi dun sa mas makapangyarihan na i-attach mo yung consciousness mo or identity mo sa mga self-empowering traits or characteristics. Kagaya ng discipline, self-respect, self-worthy, assertiveness, confidence, courage, resilience, discipline, yung mga ganyan. Kasi yan yung talaga na yan yung makakatulong sa'yo para mag-survive dito, di ba? Kasi nga, self-empowering siya. Assumed identity, ito ang pinaka-importanting bahagi. Hindi I want to become successful, kundi I am the type of person who succeeds. Hindi I want confidence, kundi I am confident. Kahit naman talaga kahit naman walang resulta, pwede mo tong gawin kasi nga kung ano talaga yung pinapaniwalaan mo na tungkol sa sarili mo, yun yung papaniwalaan ng subconsciousness mo. Depende na lang yan kung paano mo i-reprogram yung subconsciousness mo. Kaya nga shinare ko sa inyo yung mahalin nyo yung sarili nyo Tapos maging delusion kayo, di ba? May mga clip akong ganyan. Tapos kasi nga, subjective reality. Hindi naman alam ng tao yung kung ano yung internal state mo, di ba? Ng ibang tao. Actually, wala silang pakialam sa totoo. So, ang identity ang root, behavior ang trunk, results ang bunga, expected outcome. Ang expectation ay parang prediction ng utak. Yan nga yun, di ba? Kasi nga dahil sa programming natin at mga limiting beliefs since nung bata pa tayo, ang nangyayari dito is yun, puro limiting beliefs yung expected na outcome lagi. Kaya napapansin mo yung may puro trabaho ng trabaho pero parang ganun pa rin yung nangyayari paulit-ulit. Kasi yung expectation sa kaloob-looban niya, yun pa rin. Ang masaklap nun, pati katawan, di ba? May expectation din yung katawan kasi nga sinabi ko na sa inyo, may brain at memory din yung katawan.
Kaya napansin mo, makarinig ka lang ng boses na na same nung kapareho ng trauma mo, manginginig yung katawan mo, di ba? Kasi nga may memory rin talaga yung katawan. Si Bruce Lipton nga, pinaniwalaan niya yung mga trauma mo raw. Ano rin pala parang kasama din siya sa pumapasok din siya sa internal organs mo, pati sa blood mo. Ganun kalupit, di ba? Kasi nga, consciousness di ba? Ano ba yung buong katawan mo? Consciousness pa rin yan. Parte yan ng consciousness. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, technically, lahat ng pagiging ikaw kasama yung katawan mo tsaka utak mo. Technically, yan yung brain tsaka ego subconsciousness. Palaging nagtatanong ang brain what is likely to happen. Nag-i-scan ka kasi ng threat Kasi nga for self-preservation, what is likely to happen bukod sa mga brainwashing, kasama pa yung biological instinct and impulses mo na nag-i-scan ng threat. Kapag lagi mong ini-expect rejection, failure, mawala ang pera, walang bibili, magiging sensitibo ang isip mo sa mga senyales na sumusuporta rito. Oo, di ba? Kagaya nung mga sinampol na ayaw ko mag-try kasi baka mag-fail ako. Ayaw ko mag-approach ng tao kasi baka ma-reject ako. Hindi na ako magta-try, hindi na ako kasi hindi ako magaling hindi ako skillful sa ganito. Magiging sensitibo ang isip mo sa mga senyales na maaari ka rin kumilos ng mas nag-aalinlangan na nakaka-apekto sa resulta. Psychology, ang tawag dito sa ilang konteksto ay expectancy effects or self-fulfilling prophecy, diba? Actually, nabanggit ko rin yan dati, yung self-fulfilling prophecy. Yung sinasabi nila na law of assumption and quantum leap, diba? Yung mga ganyan, quantum leap. Quantum collapse bilang metapora. Sa quantum mechanics, may wave function, maraming possible states. Totoo yan. Pero, hanggat hindi ka pa nakapag-focus sa isang possibility, is continuous pa rin yung infinite possibility. Pero once na may pinag-focusan ka, dun na yung magko-collapse, di ba? Kaya nga yung expectation, di ba, dapat ma-reprogram din talaga yan Yung mga expectation na limiting beliefs. Maraming possible states. Kapag sinusukat ang system, isang outcome ang inoobserbahan. Ito ang tinatawag na wave function collapse sa ilang interpretasyon. Sa self-help, ginagamit ito bilang metapora. Maraming possible futures. Ang assumption mo raw ang pipili. Di ba? Assumption, di ba? Law of assumption. Or sinatawag na expectation. Mahalagang tandaan na ito ay hindi napatunayang mekanismo sa physics para sa pang-araw-araw na buhay. Mas ligtas itong gamitin bilang simbolo ng pagpili ng direksyon ng isip at kilos. Well, actually, kahit anong pigil ng utak mo, kung yung subconsciousness mo talaga, which is yung buong katawan mo rin, naniniwala pa rin dun sa identity ng mga limiting beliefs, yun talaga yung magko-collapse, di ba? Tsaka yung kaloob-looban mo. Paano ito maaaring maunawaan sa psychology? Sabihin natin gusto mong kumita sa TikTok. Possible futures, 0 sales, 10 sales, isang viral video, 100 sales. Kapag identity mo ay always fail, mapapansin mo ang mababang views, negative comments, failures. Kapag identity mo ay learn until I succeed. Actually, yung gawin lang talaga is kumilos ka lang talaga. Tapos, trust the process. Ganun lang. Diba? Actually, nasa libro ko yun Trust and faith. Ayun, faith. Ayun, trust and faith. Persistency and faith. Yung magiging consistent ka sa discipline mo, tapos sa minaster mo na skill.
tapos magtitiwala ka. Kasi alam mo naman talaga magre-resulta yan dahil sa compounding effect. I learn until I succeed. Mapapansin mo ang bagong strategies, improvements, feedback, opportunities. Hindi ibig sabihin na garantisadong mangyayari ang gusto mo, pero malaki ang epekto nito sa kalidad ng mga desisyon ginagawa mo. Oo, kasi nga, 'di ba? Actually sa identity lang din talaga iikot lahat eh. Kasi kung ano yung tingin mo sa sarili mo or kung ano yung pinapaniwalaan mo tungkol sa sarili mo is yun yung pagfo-focusan mo externally, 'di ba? Matic. Which is yun yung mangyayari sa iyo. Actually, yung external reality mo rin mag-a-adjust din sa kalooban mo kasi nga subjective reality. Technically, isipin mo, ikaw nag-empower ng external mo. So, kunwari, di ba, pinanganak ka, sino ba may choice niyan, di ba? Ikaw rin naman din talaga, which is nanggaling dun sa puro yung consciousness na na inexpress through your mother and father, di ba? So, after mo nun, yung nagkakauta ka na tapos sabay lumalaki ka na. So, yung mga pattern na mga na-absorb mo, tsaka yung mga programming, may mga paniniwala. So, yun yung unti-unti mong ina-assume na mangyayari. May sistemang utak na tumutulong mag-prioritize ng impormasyon. Madalas itong inuugnay sa reticular activating system o RAS. Hindi nito nililikha ang realidad, pero pinipili nito kung ano ang bibigyan ng pansin. Halimbawa, kapag bibili ka ng pulang kotse, biglang puro pulang kotse ang nakikita mo. Ito yung sinasabi the red car, Kasi kung ano yung pinag-focusan mo, yun yung mai-emphasize. Tas yun lang yung makikita mong opportunity. Kaya nga dapat talaga, yung mga i-assume yung identity or consciousness is yung self-empowering. Kaya nga shinare ko sa inyo yung believe nothing, only what benefits you. Kasi lahat ng hindi pumabor sa'yo, hindi mag-i-exist, di ba? Tapos hindi mo na pag-aksaya ng oras or panahon. Actually, magiging nonchalant ka na niyan kasi lahat ng walang kinalaman sa self-benefit mo, hindi siya mag-i-exist. Kesyo tao man yan, sitwasyon, or kung ano pa man. Tsaka mabilis ka makapag-adjust. O kumare, nag-fail ka sa ganito. Dahil nga nag-fail ka, hindi na siya nag-i-exist agad, di ba? Nakakapag-move on ka na agad, tapos makakapag-strategize ka. O ano kaya magandang gawin next move? Ayan, biglang puro pulang kotse nakikita. Hindi dumami ang pulang kotse, mas napapansin mo lang sila. Ganito rin ang opportunity. Kaya nga babaguhin niyo yung mindset niyo talaga eh. Yung pagfofokusan nyo lang talaga yung may self-benefit ka. Yung tingin mo makakabuti sa'yo. Kasi lahat ng mga hindi makakabuti, hindi nag-i-exist yan. Kasi focus mo lang yung makakabuti lang. So, ito yan. Identity, thoughts. Ito yung yung pagkasunod-sunod daw. Identity, thoughts, emotion, action, results. Ito ang mas practical na chain. Identity, thoughts, emotion, behavior, results. Mas lumalakas ang identity, ito ang feedback loop. Paano baguhin ang nagko-collapse na reality sa practical na pananaw? Kung gagamitin natin ang collapse bilang metapora, baguhin ang identity, hindi goals. Identity. Halimbawa, I am disciplined, I am resilient, I finish what I start. I-anchor mo nga yung sarili mo yung consciousness mo or yung identity mo sa mga self-empowering traits. Kasi yan yung yan yung magbibigay ng resulta, di ba? Yung mga self-empowering traits. Kagaya nito, discipline, resilient, tinatapos mo yung naumpisahan mo. Baguhin ang expectation, hindi sana, kundi I expect progress.
hindi baka, kundi I'll keep moving. Dito magiging ano ka dito, parang talagang narcissist na parang delusion. Yung parang titingnan mo na, yung parang mapapansin nyo to eh. Kasi ganito, isipin nyo, lahat ng tao gusto kayo. Tapos isipin nyo, babagsak lahat ng opportunity sa kamay, sa'yo. Yung ibig sabihin, parang similar siya sa sinabi ko kanina. Pag pupukusan mo lang yung may self-benefit ka. Pero dito, di ba, kaya nga sinabi ko, taasan mo talaga yung tingin mo sa sarili mo eh. Pero dapat, mababack up mo yan ah. Hindi yung parang, pwede naman kahit di mo i-back up, kaso nga lang, kaya nga di ba yung iba, kahit na hindi naman talaga sila magaling, is pinapatronize pa rin talaga sila. Kasi nga, yung pinapaniwalaan nila lumalabas sa salita. Kaya ang confidence, di ba, yan yung pinaka-attractive. Kaya nga mga politiko, di ba, yung mga politiko, yung iba naman talagang politiko, hindi naman talaga magaling sa pamamalakad. Pero, magaling sila sa confidence kasi nga mataas tingin nila sa sarili nila. Kaya nga number one na attractive traits talaga confidence. Walang mayaman na hindi confident. Wala eh. Wala. Walang mayaman na hindi confident. Kailangan mo yan eh. Baka kundi I'll keep improving. Mas kapaki-pakinabang ang expectation na nakabatay sa proseso kaysa sa garantiya ng partikular na result. O kaya nga sinasabi, kasi yung process kasi, nandun yung self-empowering identity mo sa process. Kuwari, nagpapakagaling ka dun sa isang skill. Kuwari, content creator. O yung ginagawa ko, sa sample ko na lang. Kuwari, gumagawa ako ng mga video, mga power posting, ganyan. Nagpapakagaling ka dun, di ba? So, parang yung process, enjoyable siya. Tapos, hindi mo iniisip yung expected result, di ba? Actually, inassume mo na talaga yung expected result na mangyayari. Kasi nga, alam mong mangyayari talaga yun base sa ginagawa mo. So, parang ganun yung mangyayari, di ba? Yung process driven ka. Hindi result driven. Kasi yung process, dun mabibuild yung character mo eh. Self-empowering character. So, ipupull ka talaga nun. Actually, gagawin ka talagang best version ng self mo dahil sa process. Kasi, paano mo ba makukuha yung success na financially? Sa discipline, confidence, perseverance, assertiveness. Diba? Yan yung mga self-empowering na i-accumulate mo, diba? Parang yung sa mga RPG game, diba? Para makalaban mo yung boss sa final, magpapalakas ka, diba? Kukuha ka ng mga armas na ganyan, tapos mga skills na i-build mo, power-ups. So, parang ganun. Ang enjoyable yung process, di ba? Hindi naman yung tapos doon ka na lang magiging confident doon sa final boss na pag hinarap mo siya, kayang-kaya mo siya kasi nga, di ba, ang dami mong inaccumulate. So, expected mo na kaya mo na siyang talunin. So, yun yung ganun, expectation, di ba? Kasi yung pinaka-final na resulta, expected na yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag natuwa ka na yumaman ka, hindi ikaw yun. Kasi, aksidente. So, dapat wala kang mararamdaman na happiness. Kasi expected mo na siya na ikaw na yun, di ba? Kaya nga ang sinasabi sa assumption, mas maganda talaga i-attach mo siya sa self-empowering traits. Hindi yung sasabihin mo na I am rich or I am Although, okay rin naman yun. Kaso nga lang, dahil nga sa programming mo, ang i-assume ng katawan mo, yung ebidensya, di ba? Paano kung hindi ka naman gising na tao? Wala kang awakening na nangyari. Hindi maniniwala yung katawan mo. Pwede gagana yun sa mga awakened na tao, yung bigla mong i-assume yung identity na ikaw yung king. Kasi ginagawa ko rin yun. Ako yung pinaka-pogi, ako yung pinaka-mayaman. Yung ganun, ginagawa ko rin yun eh. Pero, sa mga tulog,
Hindi siya advisable kasi hindi maniniwala yung katawan mo. Nasaan yung ebidensya, di ba? Actually, hindi rin talaga gagana yan, yung buong assumption sa mga tulog. Kasi nga, parang ano siya eh, parang hindi maniniwala yung katawan mo. Calm, focus. Ito, Step 3, mental rehearsal. Ginagawa ito ng maraming atleta. Imagine yourself calm, focused, productive, solving problems. Ito ay may ebidensyang makakatulong sa paghahanda ng performance kapag isinama sa aktual na pagsasanay. O kasi nagkakaroon ka na ng ng simulation na mangyayari. So, yan nga yung sinasabi nila na self-fulfilling prophecy. Alam mo naman na talaga yung mangyayari base sa pinaghandaan mo. Kaya nga walang luck, di ba? Di ba, ang meaning ng luck sa dictionary is opportunity meets preparation. So, ibig sabihin, yung luck, hindi talaga siya aksidente. Expected talaga siya dahil sa preparasyon mo. Step 4, massive repetition, neuroplasticity, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Ang repetition ang nagpapalakas ng neural pathways. Oo, tsaka mababago rin yung belief mo dyan, tsaka yung mga limiting beliefs mo base sa paulit-ulit. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba, dati, mag-training kayo, ilagay nyo sa stress tsaka relax yung katawan, meditate, focus breathing, tapos gawin nyo yung mga kinakatakot nyo na wag yung mga extreme yung masasaktan kayo. Wag yung ganun yung mga extreme sport, wag yung gawin yun. Pero na lang kung gusto mo. Kung gusto mo, handa ka sa mga consequences, okay lang naman. Pero yung mga paulit-ulit mo ilalagay yung sarili mo, wari, takot kang sumubok, subukan mo siya paunti-unti, small steps, di ba? Yung mga ganun, basta hindi ka mapapahamak. Alam mo naman yun, di ba? Step 5, protect your attention. Kung buong araw doom scrolling, negativity, comparison, fear, iyon din ang madalas na napapalakas sa isip. Actually, dapat magbawas kayo talaga. Kasi nga, kahit yung mga usapan na small talk, papasok pa rin yan sa subconscious mo eh. Kasi, naglalagay ka ng kalat sa utak mo. Kahit yung mga small talk, dapat ikakat nyo yan. Pati yung mga distractions, di ba? Kaya, pati yung mga taong unsupportive, yung mga hindi talaga sumusuporta. Kasi ang nagpapalakas ng identity mo, yung mga sumusuporta sa ina-assume mong identity. So, ano ba yung sumusuporta sa discipline mo? Siyempre, yung environment, malinis na kapaligiran, supportive na tao, binibigyan ka ng oras sa trabaho mo. Ano pa ba? Ano bang supportive sa confidence? Yung paulit-ulit na ginagawa, di ba? Kuwari, takot ka magsalita publicly, paulit-ulit mo siyang gagawin, yun yung magsusuporta ng confidence mo. Di ba? Or yung may kinakatakutan ka na ano ba yan? Kuwari, takot ka sa gagamba. Hindi ko naman sinabi hawakan mo yung gagamba. Panoorin mo lang yung gagamba. Yung mga ganun, parang may tawag sila sa psychology. Desensitization yun. Parang i-expose mo yung sarili mo sa kinakatakutan mo. Pero syempre, yung mga walang kwentang bagay, kuwari, Leon, obviously, lahat naman natatakot dun. Tsaka, pwede ka namang atakihin talaga nun. Huwag mo nang pag-aksayan ng oras. I mean, yung pag-aksayan mo lang ng oras na takot ka, yung may pakinabang ka. Pero yung mga walang pakinabang, ba't mo paharapin yung Leon? Ano ka ba naman? Siyempre, yung may pakinabang ka lang, di ba? Kuwari, takot ka makipag-usap sa mga tao or opposite gender. May pag-usap ka, yung may pakinabang sa'yo sa self-development. Hindi yung Leon, harapin mo yung Leon. Step 6, embody the identity. Tanungin ang sarili, what would a disciplined person do? What would a confident entrepreneur do? What would a healthy person choose today? Hindi kailangan ng motivation. Identity ang nagdidikta ng kilos. Actually,
Maso-shortcut nyo na 'to, kapagka ang focus mo lang talaga yung ikakabuti mo. Kaya nga shinare ko yung info na yun, yung wala kang paniniwalaan, lahat lang talaga ng makakabuti sa'yo. Kasi puwedeng yung hindi makakabuti sa ibang tao, makakabuti sa'yo, Kaya nga dapat yung mga morality niyo hindi talaga dapat fix 'yan. Actually, yung reality talaga hindi fix, 'di ba? Isa lang talaga fix dito, na buhay ka mamamatay. Outside doon is hindi na siya fix. Kahit yung mga morality na sinasabi nila, paano kung bawal daw mag self-defense, 'di ba? Yung pumatay. Paano kung poprotektahan mo yung sarili mo at yung ibang tao? Siyempre kailangan mong gawin yun, 'di ba? Na kailangan mo makipaglaban din sa ibang aatakihin ka. So, yun yung sinasabi natin, di ba? Yung bendable siya, bendable yung morality. Kaya ang daming napapahamak, di ba? Kasi nga, yung parang na-program sila ng morality, karma, sin, kasalanan daw, yung mga ganyan. So, hindi kailangan ng motivation, identity ang nagdidikta ng kilos. Detached from immediate outcomes. Isa ito sa pinakamahalaga. Kapag araw-araw mo chine-check, nag-viral na ba, nabenta na ba, naging independent ang emosyon mo sa panandaliang resulta. Mas matibay ang mindset na my job is execution. The outcome will reflect many factors and I'll keep improving. O sa process ka. Kasi kapag kagaya ng sinampol ko kanina, kasi dun ka nahuhubog sa process hindi naman sa outcome. Yung outcome kasi, expected na talaga mangyayari yan. Kasi kung hindi ka disiplina, tapos hindi ka kumikilos, syempre ang expectation nun, kagaya nung effort na ginawa mo, di ba? Kasi nga meron tayong law of equal exchange. Hindi pwedeng mag-manifest ka lang na mag-manifest sa kwarto mo at kama, may kakatok na agad. Di-deliver sa'yo yung isang maleta na may 2 milyon, di ba? Hindi naman ganun yun. Isang practical formula, desired identity, desired beliefs, expected progress, repeated visualization, focus attention, consistent action, feedback, adjustment, repeat. So, parang babagsak dito, self-fulfilling prophecy pa rin talaga to di ba? Yung manifestation actually self-fulfilling prophecy yun. Kasi kung ano yung pinapaniwalaan mo na deserve mo, yun yung mangyayari, di ba? Kuwari, may goal ka, tapos ginagawan mo naman siya ng kilos, tapos persistent ka, hindi ka nag-quit, nag-i-improve ka, tapos nag-a-adjust ka yung mga hindi gumagana. So, tapos ang pagpo-focusan mo lang yung gumagana. Yung resulta talaga magko-collapse dahil doon, di ba? In alignment sa lahat So, yun lang yun. Ang pinakamalalim na punto, maaaring isipin ang quantum collapse bilang isang metapora para sa paglipat mula sa maraming posibilidad tungo sa isang landas ng buhay. Ang totoong nagko-collapse sa practical na antas ay hindi ang physical na universo ayon sa kasalukuyang siyensya, kundi ang iyong mga pagpili, atensyon, interpretasyon at mga aksyon. Oo, yun naman talaga Yung pinili mo, 'di ba nakapagdesisyon ka na. Actually, yung pinili mo, napili na una yan sa kalooban. Tapos pinagfokusan mo na siya, ininterpret mo, tapos yun yung kinilusan mo. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ang humuhubog sa direksyon ng iyong buhay. Kapag pinagsama mo ang malinaw na identity, kailangan nyo talaga maging specific. So, i-anchor mo yung sarili mo sa mga self-empowering traits tapos magkaroon ka ng isang malinaw na direksyon talaga. Or yung kasi yung accumulated na self-empowering traits kagaya ng discipline, self-love, confidence, is magbubunga yun ng mga kung
subdivided eh, di ba? Kung ano pa man yung gusto mong maging identity. Kuwari, maging pulis ka, magagamit mo lahat yun. Maging doktor ka, actually lahat, kahit ano pang profession pasukin mo. Swak na swak talaga yun sa self-empowering traits. Positibong ngunit makatotohanang expectations. Actually, kahit hindi nga makatotohanang expectations eh. Kuwari, maging delusion pa, di ba? Pera na lang yung yung makakalipad ka. Basta yung mga super extreme. Kaya nga sinabi ko yung i-assume nyo is yung beyond the limit of matter. Kasi sinasabi ng iba, wala daw limitasyon. Well, may limitasyon yung matter, di ba? Hindi ka nga, bago ka makapunta sa isang lugar, kukuha ng oras yan, di ba? Hindi ka nga makapag-teleport sa kabilang lupalok ng mundo eh. So yung sinasabing walang limitasyon is kalokohan din yun, di ba? May limitasyon yung katawan, di ba? Paulit-ulit na mental rehearsal, protektadong atensyon at tuloy-tuloy na pagkilos at pag-aangkop. Mas tumataas ang posibilidad na ang magiging realidad mo ay mas lalapit sa iyong ninanais. Self-fulfilling prophecy nga to, di ba? Na hindi dahil napatunayang binabago ng isip ang quantum mechanics, kundi dahil binabago nito ang paraan ng iyong pag-iisip, pagdidesisyon at pagkilos sa mundo. Technically, shortcut natin to. Lahat ng mga na-experience mo ngayon is base yan sa tingin mo sa sarili mo or pagmamahal mo sa sarili mo, di ba? Yun lang naman yan eh. Tapos, isama mo na yung ambition mo kung ano pa man yan. Hindi naman porket short yung pera mo, is hindi mo na mahal sarili mo. Malalaman mo naman yan eh. Kung may self-fulfillment ka na nararamdaman, kahit na hindi ka yung super rich, yung maraming pera. Kasi yun yung definition ng success sa buhay, di ba? Maraming pera. Money kasi tool lang naman yan for pambili, di ba? Ng pagkain. Pero mas maganda marami kang pera, pero hindi siya necessarily na hindi naman importante. Hindi yun yung word eh. Hindi siya necessarily value mo, yun, yung worth mo. Dahil lang sa pera. Ang worth mo is manggagaling yan sa pagmamahal mo sa sarili mo, obviously, di ba? So, paano? Hopefully, may natutunan kayo dito. Peace.